Ang ating sharing sa hapong ito ay tungkol sa importance of atmosphere in the home. The atmosphere surrounding the souls of fathers and mothers fills the whole house and is felt in every department of the home. Yan ay makikita sa Adventist Home, page 16. Yung binabanggit dyan na atmosphere ay yung kalagayan sa loob ng tahanan, kung ang loob ba ng tahanan ay masaya, malungkot, palaging may mga galit, palaging may mga nag-aaway, o puno ng kapayapaan, puno ng pagpapahinuhod. Yun po yung binabanggit na atmosphere. Ngayon, ang nagdidikta ng atmosphere sa loob ng tahanan, karamihan ay ang mga magulang. Kung ang nanay at ang tatay ay palaging masaya, palaging nag-uunawaan, palaging mapayapa ang kanilang mga pag-uugali, mahinahon, malumanay, puno ng katuwaan, pag ganyan ang ugali ng nanay at tatay, ang buong tahanan at ang mga anak ay ganyan din ang kanilang ugali at nararamdaman ang kasiyahan sa loob ng tahanan. Ang pag-uugali po ng mga ganyan ay maaring makuha sa pagbabasa ng Bible. Sa Galatians 5:22 to 23, mababasa po natin doon yung fruit of the Spirit. Fruit po ng Spirit ay dyan yung love, peace, long-suffering, pagiging mahinahon. Doon mababasa po natin. Kaya kung ang nanay at ang tatay ay palabasa ng Bible, nagki-create sila ng napakagandang atmosphere sa loob ng kanilang mga tahanan. At ang atin pong mga pag-uugali, mga nanay at tatay, yung uri ng ating pag-uugali sa araw-araw, yan ang nagdedetermine ng ating mga destiny. Kaya kung tayo ay wala pa ng fruit of the Spirit, magsimula na tayo ngayon. Kasi sa langit na ating gustong puntahan, kung gusto nating maging mga santo doon, dito pa lang sa lupa, dapat ang ating mga ugali ay panglangit na. Kasi ang ugali ay hindi mababago pagdating ni Kristo. Hindi rin yan mababago ng kamatayan. Kundi ang pagbabago ay ngayon. Para pagdating ni Kristo, yung ating mga hindi magagandang ugali ay nabago na. At pagdating niya, ang ating mga ugali na ay nasa fruit of the Spirit na. Siyempre, pag ang ating mga pag-uugali ay makikita sa fruit of the Spirit, napakasayang tahanan mayroon tayo. Napakaligayang mga anak. At ang mga tao na sa palibot natin ay makikita ang ating magagandang ugali, ay pwede nating ma-impluwensyahan sila. Ang changes po ay hindi madali, pero ipanalangin natin palagi. Hilingin natin palagi sa Diyos na tulungan tayong magbago sa ating mga pag-uugali. Kung kayo po ay na-encourage o may kakilala na kailangan ng fruit of the Spirit para ma-change ang ugali, please share po ng video ito. Thank you.